O, tulad mga kababayan ng kanyang SAP, si Digong nag-deny tungkol sa binulgar na reward system ni Colonel Royina Garma, na yung latest ngayon po, nagpa-interview pala. Dumaldal na naman po si Digong, nagpa-interview sa SMNI. May recorded po na mga statements siya noong 2016. Sabi nga dito mga kababayan, ula. Basag agad mga kababayan. Pati si Bongo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Maya, mga kababayan, ay i-replay natin. Ibigay ko muna sa inyo yung kwento tungkol sa latest information na pa-interview ni Digong. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Natin yung ating kwento. Ito si Digong sa report ng Daily Guardian. Ex-President Duterte denies reward system in drug war. Yan po. In an interview with the SMNI, Duterte said he only provided operational funds to cops in carrying out his anti-narcotics campaign. Ang problema po, recorded yung mga pronouncement niya noong 2016 matapos siyang manalo, umupo bilang Pangulo. Kaya basag na basag, kinonfirm lang mga kababayan yung naging pagbubulgar ni Colonel Royina Garma. Sabi ko po sa inyo, naglalaglaga na po sila, kanya-kanyang laglaga. Si Digong, inilaglag ng kanyang mga sariling tao. Ganon din po si Inday, nilalaglag ng kanyang mga kasama. Kaya depressed na po si Inday. Mismo yung military, yung Philippine Army, nilaglag si Inday. Ito naman, nilaglag ni Digong yung kanyang sarili. Matapos na ilaglag mga kababayan siya ni Garma, Duterte's trusted ally earlier told lawmakers of a supposed reward system in the police force during the drug war. Yang sinasabi nilang reward, walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward, sabi po ni Digong. Ang pinakaano ng mga pulis sa akin is pag may mission, pag mission accomplished, yayayain ko sila sa restaurant. Magkain kami and I congratulate them. Tsaka, palainom ang pulis, bigyan mo ng 2 boteng scotch. Hindi yang tatanggap ng pera, nahiya yan. So as a background, the past administration war on drug has killed 6,000 drug personalities based on police records, but human rights groups contend that the deaths reach as much as 30,000. Including vigilante killings due to Duterte's policy. So sabi ni Digong, walang polis na papasok sa ganun. Why would they accept that kind of agreement if later on lead to their downfall? Yun na nga po ang nangyari. Yung mga nakulong na polis, sabi mo, sasamahan mo. Kaya yung statement ni Inday, na sasamahan niya sa detention cell, yung mga tao niya, yun din sa investigation nga, ayaw niyang samahan. Sa kulungan pa. Parehas ng tatay po. Di ba? May mga nakulong na po, yung mga pumatay kay Kian de los Santos, nakakulong na po. Wala man doon si Digong. Si Digong nasa Davao, nagkandidato pa at nagbanta na naman po. Lumayas ang rito. After na mag-file, nagbanta na naman po. You see, walang kadala-dala. Kaya pag naniwala pa kayo, mga authorities, sa mga sinasabi ni Digong, kawawa kayo.
Ano pa man si Digong po? Patapon na po si Digong. Matanda na po si Digong. Ano pa man niya, hindi na nga po makalakad ng maayos. At saka yung advantage niya, inappoint siya ng appointed son na administrator ng kalitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Yamanan. Kayo po, paano kayo? So sabi niya rito sa report ng Daily Guardian, kapag mission accomplished, yayaan ko sila sa restaurant, makain kami and I congratulate them. Duterte, however, confirmed Garma's statement that he tapped police officers who are members of the Iglesia ni Cristo to join the drug war. Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako, pati pera, maasahan mo. At yung pera mo, hindi masayang, hindi ibulsa, at gastusin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila, sabi po ng dating Pangulo. Ayun. Umamin din, nilaglag niya yung sarili niya sa sariling interview. O, di ba? O ngayon, nag-file na pala si Bongo ng resolusyon. So, mabuti naman po. O, tingnan natin kung si Digong po, mga kababayan, ay a-attend. Sabi, Committee of the Whole, kasi hindi papayag po si Senate President, Senate President Chis Escudero na imbestigahan nila yung sarili nila. Sabi nga ng isang abogado, maganda yung sinabi ng isang abogado po. Ito, si Attorney Wilfredo Garrido. Sabi ni Attorney Garrido, Bato is investigating the war on drugs is like a bank robber investigating the heists. Siya yung nagnakaw sa bangko, tapos ang mag-iimbestiga siya. Yan ang labas, mga kababayan.
Ang gusto niyang imbestigahan yung sarili niya. Parang judge, mga kababayan. Yung judge na kagawa ng crime. Pero nag-imbestiga siya sa kanyang sarili. Siya rin ang mag-husga sa sarili niya. Ganon katindi, kakapal, mga kababayan. Butit, sinupalpal po niya, sinupalpal ni Cheese Escudero. Mabuhay ka, Cheese Escudero. Hindi niya, paganyanan niya. You'll be charged with bias, niya. Yun man talaga po. O ngayon, going back dito, mga kababayan, sa pag-deny ni Digong at sa kanibato ni Bongo. Sabi dito sa sa research ng Impact Leadership, old interview confirms Duterte's reward system in war on drugs despite Bongo's denial. An old interview with former President Digong has resurfaced, seemingly confirming the existence of a reward system for neutralizing alleged drug lords during his administration. Despite Senator Bongo's recent denial of such a practice, in June 2016, Duterte reportedly instructed members of the Philippine National Police, then led by now Senator Bato de la Rosa, to eliminate suspected drug lords. He offered a 3 million pesos reward for killing a drug lord, stating, "Kill them personally. I want you to do the killing." This statement is consistent with remarks made by De La Rosa in the same interview where he acknowledged the reward system as an additional motivation for police officers. De La Rosa emphasized that while officers are not hitmen, they were instructed to neutralize drug lords through legal means, with preference given to those killed in encounters. The video also shows Go, then a special assistant to Duterte, confirming the reward system, noting a 1 million bounty for dead ninja cops, and 2 million if they resisted arrest. The reward system was first revealed by former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma during a House Quad Committee hearing. Garma testified that rewards were given for killing or arresting drug lords, posers, and users. Following her disclosure, Go denied involvement in such activities and distanced his office from the PNP's operations related to Duterte's bloody war on drugs. Harap-harapan po sila magsinungaling kasi sanay na sanay sila. Ganon. Di i-replay natin. Recorded po ng mainstream media. Ayan po, October 24. Yan yung pag-deny ni Bongo. O ito naman, June 16, yung confirmation. I-replay natin, mga kababayan. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang Alipores na word. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko, ilagay kita dyan, pero ang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drugs, and it comes to a fight, I want you to kill him personally. I want you to do the killing. You see? Yeah. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja copy. Pag buhay, 1/2 million lang po. 5
Pag lumaban, 2 million. Additional motivation on their part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang polis hindi naman yung bounty hunter na talagang hindi naman yan, tawag yan, yung... Tapos? Hindi, yung hitman gun for hire. Hindi naman. Neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi, dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Confirm po na mga sinungaling? May mababang video niyan si Bongo. Recorded ng Inquirer po. Yan 5 years ago. 5 years ago. Iparinig ko sa inyo mga kababayan nito. Na-play ko na to noon, pero i-replay natin. Consolidate po muna namin, ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kahapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ninja cop. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops patay. Pag buhay, 1 million lang po. Pag lumaban, 2 million. May general ba doon? Yes, may general ba? Ang nabanggit po ay mga nakaraan Mga nakaraang, hindi ko na po, mahirap pangalanan, pero... Malinaw pa? Ituloy ninyo ang investigasyon sa Senado. Sabi ng Quadcom, okay niya yan. O, di ba?